Hello! Welcome sa may another YouTube channel naman natin mga ka-acid reflux. Ngayon, talakayin naman natin itong acid reflux na natin to na di mapipigilan pag kusang nagparamdam talaga sa atin. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At sana wag natin kalimutan magdasal dahil ito talaga ang pinakamabisang gamot para sa ating mga ka-acid reflux kasi walang ibang magpagaling dito kundi sarili lang natin. Kahit nga walang gamot to, kahit anong karamdaman natin dito, gagaling at gagaling tayo nang di natin mamalayan. Ngayon, ang talakayin natin dito, ito talaga yung kung acid reflux ba talaga yung sakit mo. Kasi yung iba, marami nagtanong kasi sa akin, hindi ko masagot. Alam niyo kung bakit hindi ko masagot? Dahil hindi ko naramdaman yun. Na ganyan ang naramdaman nyo kasi magkaiba tayo ng naramdaman. Pag hindi ko naramdaman, hindi ko kayo masagot ng ganun. Kasi hindi ko naranasan eh. Ang naranasan ko lang, yun lang ang sasagutin ko. Katulad ngayon, ano ba yung acid reflux? Bakit nasabi mong acid reflux ka kahit hindi ka pumunta sa doktor? Pero kung titingnan mo ang videos ko, kahit hindi ka natitingin sa doktor at pares tayo naramdaman, ibig sabihin may acid reflux ka na. Kaya ang gawin mo, kung anong ginagawa ko dito sa video, yun ang palagi nyong gagawin. Kasi isa din to sa nakatulong para sa atin. Kasi kung wala tayong ka-acid reflux na nag-share like katulad ko, wala. Ano tayo? Di natin alam kung ano nang sakit natin kasi ang acid reflux, maramdaman natin to, kakaiba eh. Parang kung kasi yung acid reflux eh, para tayong akala mo may cancer tayo sa katawan. Akala tayo na hanggang dito na lang tayo. Dahil nga sa sakit dito, kakaiba siya. Pero ang atake niya, mawala naman siya pero paulit-ulit nga lang. Lahat ng parte ng katawan mo, sasakit yan. Sa ayaw at hindi mo, tatanggapin mo yan kasi may acid ka. Bali, sa katawan po natin yan ang gagaling ang acid reflux. Ngayon, may acid reflux ka ba? Ang una mong maramdaman yan, pag may acid reflux ka, depende sa atin kung saan yung mauna. Ang sa akin, bara ang lalamunan dito. Ito. Dito yan. Magbara ang lalamunan yan. Tapos, bigla kang dighay na ibubuga mo yung parang maasim. Yung maasim sa dito. Ganon. Parang suka. Yan. Parang silver swan. Ganon. Na suka. Yan. Pamaasim. Yan ang una mong sintomas. Bali sa akin yan. Tapos binaliwala ko lang kasi akala ko yun lang. Yung pangalawa, yung tiyan mo, palagi kang nagugutom. Tapos minsan pag kumain ka, para kang hindi natunawan. Parang pakiramdam mo parang busog ka, minsan walang laman, tapos panay utot. Panay utot yan. Yan ang pangalawa. Pagkatapos yan, magkaiba ng tiyan mo, minsan aakyat yan dito sa ulo. Kaya nagkaroon ng nahihilo ako. Doon, nagtaka ako bakit ako nahihilo. Tapos yung paningin ko, akala mo may yung katarata kasi parang minsan naduduling ka tapos may mga nakikita ka sa paligid na parang ganun. Minsan, pag ganun mo, may mga kulor-kulor na makikita mo ganyan. Parang mahihilo bigla. Lalo na pag upo mo tapos pag tayo, bigla kang mahilo. Yan, nahihilo.
Hanggat nahilo ka, konekta na rin yan sa sumasakit ang ulo natin. Akala mo, minsan mabigat, minsan masakit, minsan alam mo dito may ugat dito na maliit na gumagalaw-galaw yan. Tapos yung ulo mo mamamanhid. Tapos yung mukha mo, ano yan? Umiinit yan, parang kumakapal. Kumakapal yan. Yung parang gumagani kapal na parang ganun. Tapos namamanhid. Tapos yung yung batok mo dito, batok sumasakit yan. Parang mabigat, sumasakit. Minsan kala mo may high blood dito, yan, sumasakit yan. Hanggat magkaroon ka ng yan, yung parang hanggat sabay-sabay na yan sila, doon mo naman na, uy, kakaiba na to, bakit ganito ako? Kaya doon ka na, nag-iisip kasi pabalik-balik kasi yan, hindi na nawala yan, lalo na pagbaguhan ka. Ang mangyari sa'yo, doon na mag-isip ka na kung ano nang nangyari sa katawan ko. Tapos, biglang sumasakit ang buong katawan mo niyan. Katawan parang pinugbog. Hanggang yung dito mo, masakit yung dito sa gitna. Tapos, tagos yan dito sa likod ng sakit, oh. Paghinga mo na gano'n, sobrang sakit yan. Lalo na paghiga, di mo malayan, sobrang sakit yan. Lalo na pagdating sa umaga, nahihilo ka niya na parang bigat ng pakiramdam mo na walang gana. Ngayon, ang kasunod naman yan, yung bigla kang pumayat ng kahit di ka abutan isang buwan yan. Papayat ka na yan. 2 linggo lang siguro. Pag may acid ka na. Basta yun ang naramdaman mo dito. Lahat na yan. Yan kung saan nang babagsak yung katawan mo. Kasi, pag kumain ka kasi, biglang magbarang lalamunan mo yan dito. Tapos, hanggang dito lang yan. Tapos yung dito mo, hirap ka huminga. Mabigat yung dito mo, yung dibdib mo. Parang tinsuk-tusok. Minsan, kahit kung wala man tusok, wala mang hapdi, kung hindi man mainit, parang mabigat. Tapos sabayan pa ng hirap sa paghinga, ay, talagang maano ka niya, parang, kaya, pag di na kaya, pagbaguhan ka, pag di mo kaya to, pag maramdaman mong ganyan, talagang tatakbo ka talaga sa ospital yan, baguhan ka, di mo alam yung na may sakit na palang ganyan. Pag di mo nakita yung vlog ko, tapos nagaganito ka na, ganito namdaman ko, takbo ka ospital niyan. Kasi alam mo kung bakit. Payat ka pa, sakit ang ulo mo, ang mata mo nahilo, tapos iba pa, karamdam nanginit pa yung dito mo, tapos yung tiyan mo pa, kakaiba. Tapos, ang hininga mo pigil pa. Pag hinga ganyan, mawala, mayroon na naman. Tatakbo ka talaga niyan pag di mo alam. Pero, lahat yan naramdaman ko yan. Pero, huwag kang matakot. Ano lang yan, tiisin mo lang yan. Huwag kang mag-isip ng masama. Kasi pag mag-isip ka ng masama yan, kasi ang alam mo kasi na gagaling ka doon sa doktor. Pag dating mo sa doktor, gagaling ka talaga kasi yun ang sa isip mo. Pero kung sa isip mo na kaya mo at dito ka lang mag-relax sa bahay, makaya mo yan. Kaya mo yan kasi sa isip lang natin. Kasi ang isip natin, bali mahina tayo. Pero yung katawan natin kaya naman, pero kaso lang, ngayon, yun na ang naramdaman natin ngayon. Kahit naramdaman ko na lahat yun, yung mga sakit-sakit sa katawan natin, lahat yan, dito lahat yan, masakit yan. Ang tanong nyo kung nagtrabaho pa ba ako o hindi na. Kahit may naramdaman ako, kakaibang naramdaman ko, nagtrabaho pa rin ako kasi. Kahit sobrang payat ko na, pagdating ko nga sa trabaho, nahihilo ako. Pagdating sa umaga, kahit walang gana, kahit nahihilo, pupunta pa rin ako sa CR, maligo. Pero, pag maligo ako, mga ka-acid, hindi ko sinasara. Kasi, baka atakehin ako doon at doon ako mahimatay. May makakita sa akin. Binubuksan ko yon, hindi ko sinasara pag maligo ako para pag may magtingin-tingin sa akin maligo, natingnan ko anong nangyari sa akin. Kasi yun ang sa isip ko, baka atakehin ako sa loob. Lalo na pag sa labas ako, pag lumabas na ako, sabi ko, doon na siguro atakehin ako sa labas. Pero wala namang nangyari. Kahit hingal ako pagdating sa labas, wala namang nangyari. Pasok sa trabaho, kahit nahihilo, pagod, nagbuhat. Pero kinakaya ko pa rin yun kasi hindi ako magtrabaho kasi kailangan kong kumita ng pera pa rin. Kaya yung makasamahan ko, nagsabi sa akin, ang sobra ko ng payat. Bakit nagkaroon akong sakit?
Tapos sa init, hindi na ako nagpainit, nagjajakit ako palagi. Kaya yung katawan ko, nagilo mga kasid. Lalo na yung pawis natin na asin na pula-pula. Dito, tunubuan ako niyan. Halos yung mga katrabaho ko, pag may nag-usap lang sila ng hindi masama, parang gano'n, parang sabi ko baka ako na ang isusunod, gano'n. Kaya, yun ang sa isip ko talaga. Kaya pag inatake na ako doon sa loob, kaya mahirapan ako maghinga, parang atakihin ako sa puso, gano'n. Hindi ko sinasabi sa kasamahan ko, ako lang, sabi ko, kaya ko to. Hindi ako magpadala dito kasi pag magpadala ako, wala. Ubos yung pira ko sa kasi sa doktor. Kasi nung nagpa-doktor kasi ako, wala. Ang sinabi lang niya, acid, pabalik-balik ako doon, nirestihan ng gamot, wala. Walang nangyari, mas lalong lumala. Pag inom ko ng gamot, mas lalong sumasakit ang dibdib ko, hirapan ko maghinga lang. Pagod yung ako, mas lalong binugbog. Doon. Yun mga kasid, yun lang sabi ko mga kasid. Pag may naramdaman ka noon, ibig sabihin, may acid ka. Pero kung iba naman ang naramdaman natin, ibig sabihin noon, may iba kang sakit, hindi ka acid. May acid ka, pero may iba ka pang sakit. Ganon. Kasi yun ang naramdaman ko. Kaya mga ka-acid, hanggang dito na lang sa sunod naman. At maraming salamat. Huwag kayo magsuporta sa akin. Kung maaari, may kakilala kayo, isi-share nyo sa Facebook nyo para makikita rin nila na maiwasan sa mga kaibigan nyo na magkaroon ng acid reflux. Dahil dito, napakahirap to pag may mga kamag-anak kapatid tayo na nagkaganito. Lalo na pag di nila alam, mahirap. Kaya hanggang dito lang kapatid, ingat tayo palagi at huwag kalimutan magdasal na gagaling tayo at huwag matakot lang talaga. Yan lang ang dahilan kasi ang atake naman talaga niyan, pabalik-balik lang yan, tsaka mawala naman yan, tapos balik na naman. Tapos, yan lang, pabalik-balik lang hanggat makontrol mo yan. Pag makontrol mo na, kahit aatakihin ka pa ng atakihin, baliwala na sa'yo kasi alam mo na. Kaya wag lang masyadong mag-stress at yun lang. Maging matapang lang tayo. Gagawa tayo ng inspirasyon kung bakit pa tayo mabuhay, kasi ang sakit natin acid reflux, sa totoo, hindi po yan delikado. Ang lang sa umpisa lang yan kasi akala mo cancer ang sakit mo. Di mo kaya. Pero kaya mo yan kahit mawawala din yan. Mawala yan katulad sa akin, nawawala. Maraming salamat mga kasid.